Okay, God's morning po sa inyong lahat. Morning po. Purihin ng Diyos at napakasarap talagang umawit sa Panginoon. Ang sarap magbabad. Kanina po habang inaawit natin yung Deep Cries Out, talagang sabi ko, parang ine-imagine ko, Lord, yung presensya mo, ano kaya kung talagang ito yung tubig? And then, Lord, parang gusto kong lumangoy, kahit di ako marunong lumangoy. Sabi ko, basta sa presensya ng Panginoon. Kasi doon sa presensya ng Panginoon, naseset yung atmosphere ng heart natin. Amen po ba yun? No, naseset yung bibig natin, yung isip natin. Kaya kapag andyan yung Word of God, na yung gawain ng Panginoon, inspired po tayo. So, ganun katindi ang worship, no? So, purihin ng Panginoon. At ngayon po, muli, dinala tayo dito ng Panginoon sabi nga sa mentoring po na ito. At ang pinakalayunin at objective po, mga kapatid, ay tulungan na ang bawat isa po sa atin ay mapatatag yung sinabi ng Panginoon dun sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Okay? So every time na pag-uusapan po, mga kapatid, ng discipleship, ako po ay laging bumabalik dun sa Mateo. Kasi po sa totoo lang, bago pa ako isinilang at marahil bago pa nagsimula ang Kristyanismo, yun na talaga ang puso ng pagiging Kristiyano. Amen? No, yung pag-aakay at pag-aalaga ng kaluluwa. At bago nga po inutos ng ating Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay nagpakita muna siya ng halimbawa. No, nagpakita muna ng model ang ating Panginoon. Now, sa pagkakataon kong ito, mga kapatid, ang una pong pinakinggan natin doon sa Max Restaurant, doon po sa Caloocan, ay yung forgetting the past. Okay? Forgetting the past. At maraming aspeto po na tinukoy na kailangang iwanan po natin upang magawa natin. Actually, hindi naman ito bago noon pa. No, pero salamat sa Panginoon sapagkat nagiging sariwa sa kapanahonan natin kasi nakakakita po tayo ng mga tao na talagang nagre-resulta ito sa mga churches. Kaya lagi siyang nagiging sariwa. At tayo naman, kaya tayo nandito ngayon, hindi dahil hindi natin alam, kundi dahil ini-inspire tayo ng Panginoon. Okay? Na kung sa lugar nila ay nangyayari yon, Lord, gagawin mo rin sa amin and especially sa akin. Pwede ba natin sabihin sa katabi natin, mangyayari sa akin yon? Okay? Mangyayari sa atin, mga kapatid, yung inutos ng ating Panginoon. Okay? Now, saan po magsisimula ang after na iniwanan na natin yung nakaraan, willing tayo ng Panginoon, ano man yung gusto mong itanim sa puso at sa isipan ko, gusto ko pong yakapin, magawa ko lamang yung Great Commission. Okay? Saan po tayo magsisimula, mga kapatid? Tayo po siyempre magsisimula sa kung paano pumili ang Panginoon ng kanyang mga alagad. Okay? So, ang pag-usapan po natin ngayon is guidelines in choosing our disciples. Okay? Ano po ba yung magiging bakit kailangan pa nating pumili muna? Okay? Bakit kailangan nating pumili? Hindi ba pwedeng lahatan na ito? Total, nandiyan naman sila. Alangang may ipepwera ka pa. Di ba, no? Hello? Nagito ba natin yon? Gustong-gusto naman nila. Nandiyan naman silang lagi. Pero bakit kailangan mo pang mamili? Andyan naman na silang lahat. Pero this time, hayaan po natin na sulyapan natin yung salita ng Panginoon at magmula doon sa kanyang halimbawa sa aklat ng Marcos ay makita natin yung ginawa ng ating Panginoon. Gusto ko muna pong basahin itong NLT. Sabi dito, Mark chapter 3, 13 to 14, Afterward, Jesus went up on a mountain and called the ones he wanted to go with him. Okay? And they came to him. Then he selected 12 of them to be his regular companions. Okay? Calling them apostles. So napakaganda dun sa NLT, pero susulyapan po natin ngayon doon sa NIV. Okay? Sige po, saan po natin ang ating mga Bible in Mark chapter 3. Okay? Mark chapter 3. Parang magbuklat ng Bible kapag tuyo ang kamay. Ayaw sumama yung mga pahina. Okay, Mark chapter 3, verse 13
Okay, at then tatalon din po tayo sa Lucas. Okay, in Mark chapter 3:13, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. Okay? So ibig sabihin, ang Panginoon ay bumukod, nagpunta sa isang lugar, okay? At pagkatapos ay tinawag, and they came to him. Okay? Matapos niyang tawagin, okay? Yung tinawag niya ay lumapit. Ibig sabihin, tumugon. Okay? At dahil tinawag ito, marahil ay merong ino-offer si Jesus Christ sa kanila. Hindi lang siya basta, hali kayo. Bakit? Hindi ko alam kung bakit, basta hali kayo. Diba? Kumbaga, merong iniaano kang ating Panginoon, meron siyang dala-dala sa puso niya, meron siyang something sa isip niya na mangyayari. Kaya sabi niya, nag-pray siya dahil umakyat siya sa bundok. Ibig sabihin, teka, itong mangyayari na ito ay hindi ito simple, hindi ito madali. Kung kaya't kinakailangan pang umakyat ni Jesus sa bundok. Hello? Di ba, no? Kumbaga, alam niya na itong kakaharapin ko na ito, hindi ito biro. Hindi ito isang simpleng yes or no lamang, na kapag yes, yes na. Na kapag no, no na. Sabi niya, hindi lang yun eh. Kailangan kong umakyat sa bundok, kailangan kong manalangin. Okay? So, ituloy ko lang po. And then, 14, he appointed 12, designating them apostles. Bakit po? That they might be with him. Okay? So, dito sa verse na ito, ipinakita mga kapatid, ano yung unang layunin kung bakit tinawag ng Panginoon itong mga disciples na ito at pagkatapos ay pinili niya yung 12 sa kanila. Okay? Tinawag ang mga disciples and then magmula sa mga disciples ay pumili siya. Okay? Ng 12. Bakit? Sino daw? Ano ang magiging buhay ng 12? That they might be with him. Okay? Upang maging kasama niya. Kaya nga po mga kapatid, kung naaalala po natin, may mga part sa ating pag-share sa vision, no? Ang pinaka-primary calling ng bawat isa is to be with Jesus. Okay? Ito yung pinaka-primary. One time na i-share ko ito, may tinanong, sabi sa kanya, Pastor, ano po ang talagang primary calling po ninyo? Sabi niya, ako talaga ang pinaka-primary calling ko, saka talagang, dito talaga ako ginagamit to teach. Sabi niya gano'n. Ang sagot ng kanyang associate pastor, sabi niya, Pastor, tama po kayo pero mali. Ano? Opo, tama po kayo pero mali. Bakit? Ba't tama ako pero mali? Sabi niya, kasi ang primary calling po natin is to be with Jesus. Baka mamaya, turo na ng turo, baka mamaya ang layo na nararating, wala namang to be with Jesus. Ano yan? With Him moment. Ako ang tawag ko po doon ay with Him moment. Ito yung everyday devotion po natin, yung everyday na pakikipagtagpo at nag-aasam-asam ka ng mensahe magmula sa Panginoon. Okay? So, tinawag sila para makasama ng ating Panginoon. And then, pupunta po tayo sa aklat ng Lucas, in Luke chapter 6. In Luke chapter 6 verse 12, dito makikita natin kung ano yung bakit umakyat sa bundok ang ating Panginoon. Tingnan po natin. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. Okay? Ibig sabihin, umakyat ang ating Panginoon doon sa bundok upang siya po ay manalangin. So, kanina doon sa Marcos, umakyat ng bundok. Di natin alam kung naghahanap pa ng signal o ano ba yun. Pero dito sa Lucas, nakita natin na siya'y para mag-pray. At pagkatapos nun, and spent the night praying to God. Okay? Ibig sabihin, hindi lang siya nag-pray, siya ay nag-spend. Siya ay nag-google, naglaan talaga ng panalangin. Wow, teka, saglit. Pag ang tao, merong matinding iniluluhod, di ba? Nakakita na po ba kayo ng tao na, nung bata po ako, napunta ako sa simbahan, sa simbahan po ng Katoliko. Meron po akong nakita na naglalakad po ng paluhod sa papalapit. Sige, hindi ko lang po natanong. Pero siguro kung tatanungin natin, bro, ba't ka naglalakad? Siguro may isasagot na matindi yun. Sasabihin niya, kasi may sakit yung asawa ko.
O kaya naman, naku, wala nang pagkain yung mga anak ko. Siguro sa panahon ngayon, yung naglalakad doon, baka mamaya yun yung mga taga-Tacloban na natakloban ng tubig. No? Wala silang kagabi po. First time ko makapanood ng balita. At nung pinapanood namin yung pelikula na yun, grabe, lahat ng ini-interview umiiyak. Kahit babae, lalaki, matanda, bata, ang sinasabi nila, pagkain po, pagkain po. So parang ang hirap ma-imagine. Now, kung yung mga taong yun, mga kapatid, baka yun yung mga, pag nasa simba, talagang naglalakad ng paluhod yun. Okay? Hindi naman pwedeng sabihin, naglalakad ng paluhod na, kaganyan pa. Ba't yan na kaganyan? Wala lang, bakit? Trip ko lang. Ibig sabihin, may dala-dala yun, kaya ganon. Now, ang ating Panginoon, meron siyang dala-dala sa puso niya na something na napakatindi. Bakit kailangan niya pang mag-spend ng time? Bakit kailangan niya pang magtagal doon para mag-pray? Hello? Nagagets mo natin, mga kapatid? Mayroon siyang iniluluhod sa Panginoon, may idinudulog siya. Ano kaya yun? Church building kaya? No? Ano kaya yung dinudulog niya? Pondo? Ano kaya yun? Ano? Then, pansinin natin, mga kapatid. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them. Wow. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. So makikita natin, mga kapatid, magmula sa verse po na ito, yung gabay sa pagpili po o sa pagsisimula natin ng paggalaw natin sa discipleship. Una po, mga kapatid, tingnan po natin yung number 1, win them in prayer. Okay? So, kailangan, mga kapatid, meron tayong ganung moment, hindi dahil nag-apply lamang po tayo ng isang strategy, o kaya uy, ang ganda nito, okay, gagawin ko na ito, o ikaw ganito, ikaw ganito. Mga kapatid, sa pagsisimula po ng discipleship, napakaganda na ito'y ipinanganak po sa atin muna mismo. Amen, mga kapatid? At paano po maipapanganak ang isang bagay na ito, mga kapatid, sa pamamagitan po ng paghingi sa Diyos sa panalangin? So nakita natin dito, mga kapatid, ang ating Panginoon, number 1, win them in prayer. Okay? Conquer them in prayer. Okay? Conquer them in prayer. Ano po yung bagay na ipagpe-pray natin sa pagpasok natin, mga kapatid, sa pagsisimula natin sa discipleship? Nakikita ko po, mga kapatid, ito yung number 1. Una, idalangin sa Panginoon na, Lord, makayanan ko po ito. Makayanan ko po ito. Mga kapatid, hindi po biro, no? Pwede pa siguro yung mag-handle ka ng isang concert, okay? Kaya seminar, pwede. Pero ito, mga kapatid, ang iha-handle natin tao. Alam ng Panginoon na magkakaiba ang mga ugali nito. Kilala ng Panginoon, iba-iba ang kultura nito, iba-iba ang pananaw nito. Di ba? Kung si Thomas ay parang scientific yung utak niya eh. Therefore, pag nagkamali ka ng salita o detalye, medyo, pastor, mali po, hindi po ganito, para ganito po. Okay? So, kung isa naman, siyempre, pag may mga gano'n na hindi agad nagkatagpo, ang minsan, ang dating, naku, ayan na naman, ano na naman ako, inaaway na naman ako. Alam niyo po, naranasan ko po ito, mga kapatid, may mga inaalagaan po ako. And then, nung time na inaalagaan ko po sila, alam niyo po yun, yung may, okay, sama-sama tayo sa Panginoon, ha? Oo yun, oo. Pero kapag nandyan na yung time ng panalangin, kapag nandyan na yung time na paggagawain mo ng devotion, okay, sige, ayusin po natin yung devotion po natin. Kapatid, nasa yung devotion mo? Ay, pastor, wala pa po. Ang ganda ng sagot, napakaganda ng sagot. Pero mga kapatid, maya-maya, meron kang madidinig, ang sasabihin niya, naku, pinagde-devotion pa, pinapasulat na nagpe-pray naman, nagbabasa naman kami ng Bible. Di siyempre parang ang sakit no? Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, alam ko pong mahirap dahil ako din, nung nagsisimula po ako, nung ako po ay pumasok po sa vision, ang una pong ipinagawa sa amin, mga kapatid, ay yung personal devotion. Doon po sa personal devotion na yon, pag nag-meet po kami, doon sa aming nagme-mentor po sa amin, talagang iniisa-isa po yung BB po na Bible, ballpen,
bag, book note. And then ako po talaga, nung time na yun, hindi ako nagde-devotion dahil ako po talaga sabi ko, ba't kailangan ko pang isulat yun? Nagpapasa naman ko. Tsaka, ba't kailangan pang i-check? Mga pastor naman kami pare-pareho. Parang ganun yung sa loob ko. And then, kaya ang nangyayari mga kapatid, kapag merong time na mag-sharing na kami, ako nag-iimbento na lang kasi talagang wala ako na isulat eh. Kung ano na lang yung familiar sa isip ko, Psalms 37 po, sabi ko sa grupo, ako po hindi ko lang po nadala, pero ito po yung binigay sa akin ni Lord. Delight yourself in the Lord. And ano nga ba yung huli? Ano nga? Kunyari hindi ko pa alam eh, para kunwari totoo talaga. Pero napansin ko mga kapatid, nung time na ako po yung nag-aalaga na, naalala ko, naku po, parang ugali ko yun parang nama na lang. Sabi ko, Panginoon, tulungan po ako makayanan ko ito. Kasi po mga kapatid, hindi lang po ito simpleng pagtuturo ng memory verse, hindi lang ito simpleng pagpapakabisado ng books of the Bible, hindi lang po ito simpleng pagpapa-attend sa loob ng simbahan itong discipleship. Okay? So mga kapatid, unang ipagpe-pray natin na tayo mismo makayanan natin. Na maunawaan natin na discipleship mga kapatid, ito'y patungkol sa buhay. Amen mga kapatid? Pero yun yung i-deal natin, sa Pinoy pa naman, usong-uso yung wag kang nangingialam. Huwag kang nangingialam. Lalo pag medyo personal na ang pag-uusapan, mahirap Alam niyo po mga kapatid, ang number one na mahirap po talaga, nung ibinaba po sa amin yung alagaan daw yung mga kabataan patungkol sa kanilang love life. De siyempre ngayon, paano ko ba ito ibababa sa amin? Siyempre, ang kultura ng mga kabataan, kaya 13 anyos, basta tumibok na puso, pwede na yun. No? Pwede na silang mag-crush-call, pwede na silang magkaroon ng kapartner. So, paano ko sila tataniman ngayon? So, sabi ko, parang ang hirap. Hanggang sa nung time na sinishare ko po yung mga kabataan, ibinababa ko po ito. Alam niyo mga kapatid, dumating po yung time na meron nagsabi sa akin, si Pastor, palibasa, 34 na. Hindi niya kami naiintindihan. Akala niya, porkit nag-girlfriend lang kami, mag-aasawa na kami. Alam niyo mga kapatid, may time na nagsusumbong pa sila sa gayo, humahanap pa ng padrino. And then siyempre pagdating sa akin, biglang ang iisipin ko, talagang pasaway, talagang matigas ang ulo, kaya magpasakop. Parang ang hirap. Sabi ko, parang, then alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kung ito po, hindi ko ito nakayanan, mahirap. Naalala ko po, ito po yung time na nagsimula po kami ng discipleship dito sa church, nung ina-apply po namin ito, nang wala po kaming proper mentoring. So nakakuha po ako ng materials, ginawa ko po ito, in-apply ko po ito, at hindi ko nakuha yung heart of the vision. So ang nangyari mga kapatid, may dinaluhan kaming mga event, may dinaluhan kaming mga program, mga seminar, pero sa kabila ng lahat ng in-invest na yon ay walang naging kapalit na sabi nga tumagal. Okay? So naalala ko po nung time na yon na inayos ako ng Panginoon, nakita ko, sabi ko, bakit itong mga kasama ko, nakakapag-raise up sila ng mga disciples at talagang pansin ko na bago talaga. Yung submission, napansin ko yung talagang lifestyle nila, maging yung Sunday lifestyle, may Bible, may ballpen, may notebook, nagde-devotion. Pag nag-uusap-usap sila, mababanaag mo yung espiritu, yung atmosphere of spirituality. Sabi ko, Panginoon, ba't sa amin wala? Sabi ko, active lang sila sa harapan, pero wala. Sabi ko. And then, nung time po na yon, August, ang ginawa ko po mga kapatid, mag-isa po ako, umakyat po ako sa bundok. Doon sa Touch of Glory sa Antipolo, umakyat po ako doon, and then nag-spend po talaga ako ng magdamag, hindi po ako natulog. No? Pero umiidlip konti kasi inaantok pagtawag ko yun, di ba? So dumating po ako ng hapon, alas 6, and then alas 8, sabi ko, nagpasya po akong wala ng kain. Sabi ko, sasabayan ko na ng fasting. Kasi nung tinanong ko po doon, mahal pala pagkain. So sabi ko, fasting na lang, Lord. But anyway, sabi ko, sige na lang, hindi dahil fasting na lang, dahil mahal. Sabi ko, pero Panginoon, dinadala mo ako sa mas malalim Gusto mo akong ihanda, gusto mo akong i-ready, Panginoon. Yung bang tipong hindi ko pa alam ang sikreto, pero sabi ko, Panginoon, ano ang mali sa buhay ko? Bakit hindi ako makapag-raise up? May tao ako, pero wala akong disciple. May mga active na tao, pero walang disciple. At sabi ko,
ko, yun yung time na iniiyak ko po doon. And then, doon sa pinakailalim, nagkulong po ako sa kwarto. Nung una, nakaganyan lang ako. Pagpasok ko, hindi ko alam kung ano. Pagpe-pray ko, Lord, hindi ko alam kung ano po ba sasabihin, ano po ba dapat kong hilingin. Hanggang sa maya-maya, umawit lang ako ng umawit. Hanggang sa dinadala ko ng Panginoon sa malalim na presensya niya. Hanggang sa doon ako nakapagbulala sa Panginoon. Lord, Panginoon, iyak ako ng iyak. Sumisigaw ako doon sa loob. And then, wala naman pong tao nung time na yun, mga bandang madaling araw. So talagang iyak po ako ng iyak sa Panginoon. Parang bata, no? Yung pwesto ko po, talagang lumuod na ako, nakaganon ako. And then maya-maya, lupay-pay na, nakatulog po akong ganyan. Bawal pong matulog. Sabi ko, pag may kakaluskos, talagang ganyan. Lord! Pero mga kapatid, alam nyo, yung moment po na yon, hanggang madaling araw, sabi ko, Panginoon, kahit naiidlip ako ng konti, pero sabi ko, Panginoon, humihiling po ako sa iyo. Wala pong detalyeng naipakita sa akin ng Panginoon sa aking pananalangin. Pero pagbaba ko ng bundok, mga kapatid, merong something parang naramdaman kong nagbago sa akin. And then, ang sumunod po na ginawa ko, mga kapatid, yung pong mga kasama ko na. Ang tagal ko na silang kasama. And then, may mga kinausap po ako. Ikinuwento ko, kapatid. Alam mo, nagpunta ako sa bundok, umakyat ako dun sa kuwan. Ang sarap pala ng doon, ang sarap pala. Then alam niyo mga kapatid, yung mga kabataan po, nag-decide po sila, Pastor, pwede po ba isama mo kami doon? Isama mo kami doon. And then sila rin pala nagkakaroon ng kuha kasi dahil matagal na nga kami sa journey, pero sila rin wala ding makuha. Sabi ko, nagmana sa akin. No? Nagmana talaga sa akin. So umakyat po kami ng bundok, then alam niyo po mga kapatid, magmula nung umakyat po kami sa bundok, nagsimula po na unti-unting gumagaan ang pag-open ng mga small groups. So mga kapatid, number one, win them in prayer. Bakit? Kasi kailangan makayanan ko ito. Makayanan ko ito. Number two, ipagpe-pray na dapat makayanan din nila. Bakit mga kapatid? Kasi po pag hindi nila ito nakayanan at sasabihin nila, ganito pala ang discipleship, ang hirap pala nito. Next time na lang po ako. Pastor, doon na lang po ako sa next level. Pastor, I'm not ready. Kasi pag hindi nila nakayanan Alam niyo po mga kapatid, isa pong sample na ginamit ko dito, ginawa ko po, sabi ko sa kanila, okay po ba mga kapatid ko, mga disciples? Kasi ang gusto ko maging the best kayo, estudyante, yung patutuon ninyo, yung buhay ninyo, may konti lang akong aayusin at i-request sa inyo. Opo, ano yun? Sabi ko, yung pag-aaral ninyo. Sabi ko, bawal ang mataas ang grade, dapat top 1. Sabi ko sa kanila, bawal ang mataas ang grade, pero dapat top 1. And then, yung time na yun, sabi nila, sige po, Pastor. Okay. Sige, payag din ba kayo? Kailangan para ma-monitor natin at masigurado tayo na gusto nyo rin pala. Ako, gusto ko. Tinetext ko po sila, 100% suportado ako sa pagtatagumpay mo. Bago ko sila kinausap, nagte-text po ako ng ganun. Hanggang sa maiset sa puso po nila. And then, nung time na nagkita po kami, then pumayag sila. Gusto ko, and then pumayag din sila. Then, eto ang gagawin natin. Isasubmit nyo yung inyong mga schedule sa eskwelahan. So, sinubmit po nila yon, ipinaskill po namin doon sa office, and then nakikita ko ngayon kung anong oras ang uwi, kung anong oras ang vacant niya. And then, alam niyo mga kapatid, eto na po, kahapon lang, nagpasukat na, actually, itong hinahanap ko po yung kanilang class card. Yung ba nagsasabi, Pastor, hindi pa po na-release, ganyan-ganyan. Okay, sige, pag ano, talagang tinututukan ko, tinatawagan ko po talaga, kinukulit ko po. So kagabi po, naalala ko na naman siya, iniisa-isa ko po, kinulit ko ngayon itong isa, sabi ko, Jazz, kamusta? Nakapag-enroll ka na ba? Oh, Pastor, sabi niya. Oh, yung, kamusta? Sabi niya, Pastor, sabi niya, nakita ko na po yung grade ko, pero hindi pa po na i-release. So, kamusta grade mo? Wala na po akong 3. Sabi niya. At ang mga grades ko po, 2.5 pataas. Sabi ko, wow. Alam niyo mga kapatid, natuwa po ako kasi una, ito yung tao na nung pumasok siya sa discipleship, pinagbintangan siya ng tatay niya na simula daw nung pumasok siya sa church, naging active sa cell group mga kapatid. Alam niyo kung ano nang sabi sa kanya? Kapupunta mo dyan, ayan, bumabagsak ka. Kapupunta mo dyan, ganyan ang nangyayari sa pag-aaral mo. Inaagaw ang atensyon. Ayusin mo nga yan. Sabi sa kanyang gano'n. So ako nalulungkot ngayon. Sabi ko, Panginoon, paano po ito? And then,
sabi ko, nung siya, parang gusto niya na rin maniwala. Kasi meron na po akong isang disciple, mga kapatid, umayaw po siya, umalis po siya sa primary, dalang sabi niya, Pastor, kinausap po ako ng mga magulang ko. I-concentrate ko daw, matagal na daw na panahon ako nag-concentrate dito. Bigyan ko daw muna ng panahon yung aking pag-aaral. Mga kapatid, hindi nakayanan. Pero eto yung nakayanan niya, mga kapatid, wow, sabi ko, Panginoon, salamat po na ang gaganda ng grades niya. So, isang patotoo. Alam niyo po, mga kapatid, ang discipleship, idadalangin din natin sa pagsisimula natin na makayanan ng mga taong aalagaan po natin. Amen, mga kapatid? Kasi hindi lamang po sa activity, kundi sa ugali, sa mindset. Minsan po, may mga nadidil po ako na kayabangan, may nadidil po ako na parang masyadong pintasera. Hindi, sabi ko na, medyo ganito eh. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung hindi po nila kakayanin yon, ang sasabihin nila, si pastor na may personal, hindi na lang mag-preach. So mga kapatid, ito po. So number 1, pray na makayanan natin. Number 2, pray na makayanan din nila. So kailangan natin silang i-win, mga kapatid. Okay? Sa panalangin. Number 2, approach them. Okay? Approach them. Kapag in-approach natin sila, mga kapatid, dito po magsisimula ang ayusan. Ang ayusan. Okay? So, ibig sabihin, piliin po natin sila. Now, mga kapatid, magmula po doon sa Luke chapter 6, kanina. So, gusto ko lang pong balikan na po. Luke chapter 6, verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, He called His disciple. Okay? Tinawag niya po ang kanyang mga alagad. And then, mula doon sa mga alagad, walang sinabi kung ilan. Okay? Wala pong sinabi kung ilan. Basta tinawag niya yung kanyang mga disciples, yung kanyang mga alagad. At magmula doon sa mga alagad, ay pumili siya ng 12. Okay? So mga kapatid, ang discipleship ay masasabi nating walang bilang. Amen. Kasi magmula dito, makikita natin na inaalagaan talaga ng Panginoon yung mga tao na nananampalataya, nagtitiwala, inaalagaan niya, dinidisciple niya. Kaya lang, mga kapatid, eto, may pagkakataon na umakyat pa siya ng bundok, nanalangin siya, nag-spend pa talaga siya ng panahon para lamang makapili ng 12. Okay? Para makayanan niya. At pangalawa ay para makayanan po nila. In John 17, mga kapatid, nandun yung prayer ni Jesus. Sabi niya, I pray, Lord, na makayanan nila ito. Okay? And then, dito po mga kapatid, sa pag-approach natin sa kanila, ibig sabihin, kakausapin po natin sa kanila. Ano yung guidelines ng mga pipiliin po natin? Now, sandali po. Bakit po tayo doon among our disciples, bakit po natin kailangang pumili? Kasi po, meron tayong goal. Ano ang goal po natin, mga kapatid? No, kailangan makapag-set po tayo ng tinatawag na prototype. Kailangan makapag-set po tayo ng tinatawag na model. Okay? Model ng nagde-disciple at model ng dinidisciple. Okay? Ano nga po yung uling model natin? Model ng nagde-disciple. Pangalawa, model ng dinidisciple. So kaya kailangan pumili. Okay? Kasi po, mahirap gawin sa crowd. Okay? Bagamat dinidisciple niya, pero gumawa po siya ng prototype. Okay? Now, sino yung pinili niya? Una, yung gusto niya. Okay? I believe po, mga kapatid, yung pinili ng ating Panginoon, yung gusto niya, hindi lang dahil ito yung kakampi niya. Okay? Hindi lang dahil ito yung parang si Oo. Pasok. Ay, naku, tarap piliin. Hindi nagnono ito talaga. Ito, masarap ano ito. Talagang hindi kumukontra sa akin to. Ito, masarap piliin to. Hindi to nakakahalata ng mga mali ko. Okay, ito, ang ganda nito piliin. Naniniwala ako, mga kapatid, yung pagpili ng Panginoon, those He wanted, ibig sabihin, hindi lang dahil gusto niya sila, kundi gusto niyang baguhin. Gusto ko itong pagtsagaan. Gusto ko to na kahit ako'y away-away nito, yayakapin ko ito. Hello? Do your worst.
then I will do my best. Gusto ko ito eh. Dito ko gustong i-spend yung buhay ko. Gusto ko. Kasi baka po mamaya ako, parang nagkamali din po ako noon mga kapatid. Pumili po ako ng gusto ko. Pero alam niyo po, nung dumarating na doon sa panahon, may dapat na ayusin, minsan bumabangga o kumukontra. Sabi ko, sinasabi na nga ba, dapat hindi pinipili ang tao na yan eh. Katigas-tigas ng ulo eh. Ibig sabihin, kalakip nung gusto mo ring mag-sacrifice, gusto mo ring maglaan ng panahon, gusto mo ring mag-invest. Amen? Di ba no? Gusto mo ring, at handa ka ring masaktan. Handa ka ring masaktan. Kanya po, mayroon akong isang disciple, mga kapatid. Nung time na nagtatampo, hindi po talaga nagpupunta sa aming small group meeting po. And then one time, nagpunta po siya doon sa office, and then sabi niya, Pastor, pwede ka po bang makausap? Kanya, opo. Pagpasok namin doon sa kwarto, sabi niya, ikaw kasi puro ka na lang sa dapat, tuwing makikita mo ako, puro ka sa dapat. Dapat may ganito ka na, dapat may gano'n ka na, dapat nakapagpa-attend ka ng delegate sa encounter, dapat nagde-devotion ka, dapat. Parang tuwing makikita mo ako, puro dapat na lang, hindi ko na maramdaman yung love mo sa akin. Puro na lang mali ang nakikita mo. Lord, makayanan ko po sana, makayanan ko. Alam mo po yung panalangin ko, sabi ko, Lord, ang hirap noon. And then, nung time na po na yun, mga kapatid, naghalo na po. Naghalong guilty na ako. O nga, ba't mga puro si dapat? Pero Panginoon, alam ko may punto din. Alam niyo, parang nangangatwiran ka sa isip mo na isasagot mo, hindi naman basta ganun lang yan. May dahilan ako, malalim yung dahilan ko, at mahal ko siya, at saka meron kaming gustong abutin, kaya ganun, siya masyado lang siya mareklamo. Pero alam niyo mga kapatid, wala po ako nasabi. Sa dami ng nasa loob ng isip ko, wala akong nasabi kahit isa. Alam niyo mga kapatid, ang point, sabi ko, nung natapos po yun, Lord, handa po ba talaga ako? Naalala ko po itong verse na ito, handa ba ako, gusto ko ba talaga silang samahan? Gusto ko ba silang ayusin kahit sinagot-sagot ako? So, those he wanted, and number 2, approach natin yung, at syempre, sino yung mga tatawagin natin o yung isa-select natin para maisama sa prototype. Una, yung gusto natin. Okay? Pangalawa, yung gusto din naman. Yung gusto din. Okay? Kasi po mahirap pong kaliskisan ng isda na ayaw magpahuli. Okay? Mahirap po yun. Yung bang nasa dagat, halika. Ayaw niya, habulin mo ako. Di ba? Sasabihin ng isda, ang hirap. Bagamat sa totoong isda, talaga walang magpapahuli sa iyo. Di wala talaga. Ewan ko lang doon sa Palawan, di ba? Meron daw mga isda doon na yung lumalapit sila. Pero kahit ganun mo, tatakbo din yun eh. Pero ang point mga kapatid, mahirap baguhin ang ayaw. Okay? So ibig sabihin, merong 12 tao na kung saan yun yung magiging modelo, na kung saan merong modelo ng nag-alaga, at merong modelo ng inalagaan, at merong modelong nagmahalan yung mga inaalagaan. Hello? May modelo ng nag-aalaga, may modelo ng nagpapaalaga, at pangatlo, merong modelo na silang magkakapatid ay nag-aalagaan din sa isa't isa. Okay? So ito po mga kapatid, kailangan nating pumili, hindi dahil paborito, kundi kasi kailangan mag-set ng model, ng halimbawa. At yan po nakita natin ang ginawa ng ating Panginoon. Matapos yun, number 3, ang gagawin po natin, okay? Ratify. Okay? Sino po yung mga talagang gusto nating piliin? Yung mahal ang Diyos at gustong maglingkod sa Diyos. Okay? So number 3, ratify. Kung talagang gusto nila, okay? Kung talagang gusto po nila. So, pag sinabi pong ratification o yung ratify, to approve and sanction formally. Okay? So, ibig sabihin, yung bang parang kailangang mapatunayan. Okay? Kailangang mapatunayan. Hindi lang po basta pinili, hindi lang basta gusto ko tang alagaan at ako gusto ko rin pong magpaalaga. Okay? So, para ma-confirm at kung talagang gusto mo ito, kailangan mahalata. Kailangan merong resulta. So, dadaan po siya sa ratification. Ano po yung ratification? Dapat maging faithful at fruitful. Okay? So, ngayon, pag talagang naging faithful at
talagang naging fruitful. Saan? Doon sa discipleship process. So merong prosesong pagdadaanan mga kapatid. At doon sa prosesong yun, doon makikita kung siya ay faithful at fruitful. Okay? At magmula mga kapatid doon sa prosesong pagdadaanan na yun, makikita natin na itong taong to ay willing na taglayan yung standard ng isang disciple. Okay? Standard of Christ-likeness and nagmumultiply. Okay? Parang mga alagad ng ating Panginoon, okay? Handa silang sumunod sa Panginoon at handa din naman silang magmultiply. Okay? So, yun po mga kapatid. Number 3 is to ratify. Okay? Ano pa po yung nandun sa loob ng ratification mga kapatid? Kumbaga po, si Mary, di ba sabi niya, kay Joseph, buntis ako. Okay. So, paano mo malalaman talaga kung buntis? Unti-unti yan. Kailangan may bubukol. So, kapag walang bumukol, buntis po ba yon? Hindi. Baka may hangin, di ba? Pero pag hindi po nanganak, talagang wala talaga. No. So, ang point mga kapatid, doon sa ratification period mga kapatid, meron siyang prosesong pagdadaanan through the process of discipleship, pepsol. Okay? So, sa susunod po mga kapatid na mentoring po natin, itong process na pagdadaanan ng ratification, ito po yung pag-uusapan po natin. Pero sa ngayon mga kapatid, kailangan ma-ratify. Now, kapag naka-select na po tayo, ano naman po ang gagawin natin doon sa mga naiwan? Ang gagawin pa rin natin is disciple them pa rin. Amen. Hindi po tayo hihinto ng pagdi-disciple kasi iyon ang itinuro sa atin to disciple people. Amen. Kaya lang, nag-set ang Panginoon ng halimbawa na pumili siya kasi kailangan merong model. Okay? So sa church din natin mga kapatid, maraming taong gustong maging disciple, maraming gustong sumunod. Pero isang magandang nakita natin mga kapatid, merong maliit na grupo at doon sa maliit na grupo na yun, na-exercise yung process of discipleship. At ang process of discipleship, involved po dito ang may nag-aalaga, may nagpapaalaga, at may nag-aalagaan sa isa't isa. Okay? Sa discipleship, may nag-aalaga, may nagpapaalaga, at nag-aalagaan sa isa't isa. What will happen mga kapatid? Doon sa last slide po natin, itong pinili po natin mga kapatid, sila po ang magiging role model of discipleship. Alam niyo po, meron po kami mga bagong kabataan ngayon sa church. At itong mga bagong young people na ito mga kapatid, nagulat po ako dahil hindi ko na po sila halos kakilala yung iba. Kasi nga, under sila nung aking mga dinidisciple. So parang kung ako yung nagbe-mentor and then may 12 ako, and then yung 12 ko mga kapatid ay may mga inaakay-akay na rin sila. So dumarating po yung time na pagdating ko ng office, meron akong mga hindi kakilala nandun. And then minsan po may nadinig ako na may lumapit sa akin kasi ipinakilala ko, yun yung pastor. Sabi niya, ganun po ba? So unti-unting nakakabanding, nakakakwentuhan, minsan po lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, bakit? Pwede po bang kung ano po ba yung devotion? Sabi ko, bakit? May nagsabi na ba sa'yo mag-devotion ka? Wala po. Saan mo naman nadinig yung devotion? Kasi po, nadidinig ko, pinag-uusapan po nila Kuya John. Nadidinig ko po, pinag-uusapan saka po may notebook sila. Para saan po ba yun? Amen. Hello? Amen. Mga kapatid, yun po yung time, yun yung mga taong pinanalangin ko, hiningi ko sa Panginoon, yun yung mga taong ginusto ko na kahit ito'y magtago, kahit sinasabi ko, pero handa ko pa rin silang mahalin. Ito yung tao na kahit minsan nagalit sa akin, handa ko pa rin silang tulungan, handa pa rin ako mag-invest ng relationship. At ito din yung mga tao na question ko yung mga grades nila, at talagang diniretso ko yung kanilang mindset, yung pananalita nila. Minsan kasi may mga uso ngayon yung hindi lang makapagsiguro dahil nakasanayan dati, nagmumura, di ba, PI, pero minsan ang nagamit putik. Diba? Putik daw, di ba? Sabi ko, parang namang wala nang pinagkait. Bakit? Anong sense pa nun? Ba't nagsasalita ka ng ganun?
So minsan talagang sinasabi ko mga kapatid. And then alam niyo po, natutuwa po ako. Sabi ko, wow, parang ang saya-saya ng puso ko. Sabi ko yung mga disciple ko, kahit hindi nagsasalita, yung palang kanilang ilos, yung kanilang mga pananalita, nagiging model. Nagiging model sila ng bagay na gusto kong makita sa loob ng simbahan. Hello? Nagiging model sila ng bagay na alam kong makapagpapabago. Nagiging model sila ng alam kong makapag-aapoy ng simbahan. So, kailangan pala talaga makapag-set tayo ng model, mga kapatid. At yung maiseset nating model na yun yung mga pipiliin natin upang doon maging model. Maging model ng Christ-likeness at maging model ng nag-multiply. Okay? So, alam niyo po, hindi lang yon maging sa love life, maging sa pag-aaral. Nakatutuwa pong madinig, mga kapatid. In Philippians chapter 3 and verse 17, dito po ako magwawakas, mga kapatid. In Philippians chapter 3, dalawang verse po ito. In Philippians chapter 3 and verse 17, okay? Sabi dito ni Paul, join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Okay? And take note of those who live according to the pattern we gave you. So, hindi lang pala basta nag-disciple si Paul. Hindi lang basta pala siya nag-preach. Hindi lang pala basta siya nagturo at nag-alaga. Kundi may pattern. Pansinin natin, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse 7. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 7. And so, you became a model. And so, you became a model to all the believers in Macedonia. Now, atras lang sandali ng verse 6. You became imitators. Okay? You became imitators of us and of the Lord. Okay? In spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. And verse 7, and so, you became a model to all the believers. Naging model sila, mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, ito po yung mga nakikita mo, dito po tayo maaring magsimula saan? Sa pagtingin sa buhay ng ating Panginoon. Sa ating daily, nung in-advise po sa amin nung kami po yung nag-i-start upang matutunan namin ang malalim na discipleship, ang sabi sa amin, Pastor, magkaroon kayo ng devotion ninyo sa aklat ng Lucas. So, alam niyo po, mga kapatid, nung sinabi po sa amin ng aming mentor yon, talagang yung notebook ko po, puro Lucas yon. At ang sabi nung mentor namin sa amin, Pastor, ganito, obserbahan ninyo ang lahat ng pamamaraan ng discipleship na ginawa ni Jesus Christ. So, nung ginawa ko po yung verse by verse, sabi ko, Lord, meron po bang discipleship dito na nakikita? So, sa pag-select, sa pagsisimula po natin, mga kapatid, we need to select upang magkaroon ng model. Model ng ano? May nag-aalaga, may nagpapaalaga, at may nag-aalagaan. So, pwede po ba tayong manalangin saglit? Panginoong Yesus, sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat kami sapagkat nagbigay po kayo sa amin ng iyong banal na salita upang magawa namin, Panginoon, ang iniutos nyo sa amin. Maraming salamat sa mga resulta, salamat sa mga nagbabahagi sa amin, sa harapan namin, patungkol sa discipleship. Pero salamat din ng marami talaga, Panginoon, dahil kayo po ay merong ipinakitang halimbawa. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, sa pagsisimula namin, Panginoon, hindi lamang kami nakadepende sa manual, kundi nakadepende kami sa man, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Lord, hayaan mo po na kami bilang mga manggagawa, Panginoon,
kami ang maging modelo sa aming iglesia ng nag-aalaga. At kami-kami din naman bilang mga kapwa manggagawa ay nag-aalagaan. Sa gayon, Panginoon, makapag-raise up kami ng mga mag-aalaga, nagpapaalaga, at nag-aalagaan. Pakilang Diyos, hayaan mo po na sa itong session na ito, Panginoon, itong pagtitipo namin, magkaroon kami ng magandang panahon upang mapag-usapan ng lahat ng ito. We praise you and we honor you in the name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. Maraming salamat po, Pastor Ver. And right now po, we'd like